Good morning sa ating lahat. Ngayong araw na to ay mayroon na naman akong isa sa mga pahina na aking babasahin. So, pwede natin ito mapulutan ng aral at pwede din natin pala itong ma-apply sa sarili natin. So, mga lalabs at mga katropa, handa na ba kayo? So, nandito na naman ako at babasahin ko yung isa sa mga title ng aking babasahin sa ngayong araw na to ay May malasakit ba ang Diyos kung nagdudurusa ka? Yun ang malaking question mark dyan. So, ako'y magbabasa na. Alam nyo mga lalabs, hindi lingid sa atin lahat pag mayroon tayong problema na kung saan palagay natin ay hindi na talaga tayo makaahon-ahon sa mga problema na ating dinaranas sa araw-araw. Minsan, ikaw, ako, sila, minsan nagtatanong din na, may Diyos pa ba ang mundo? Bakit niya ako pinabayaan? Bakit niya ako pinarurusahan? Yung mga tanong na very common. So, yung sabi naman ng iba, hindi nakikita ng Diyos ang pagdurusa natin at wala siyang pakialam. Yun ay impression at expression ng ibang tao na talagang punong-puno na ng mga problema. So, nag-iisip sila na yung mga problema ay galing sa Diyos at Diyos yung nagbibigay ng problema. So, guys, nandito na ako at samahan nyo ako ngayong araw na to para may matutunan din kayo at sama-sama tayong mag-learn. Sama-sama tayong may matutunan. Kasi, yun din yung pananaw ko noon na sabi ko, pinapabayaan na talaga kami ng Diyos. So, yung pananaw natin ay kailangan nating baguhin. So, let's start it! Nakasaad dito sa Biblia, ang sabi ng Biblia ay, alam ng Diyos ang pinagdaraanan natin at nagmamalasakit siya. Nakita ng Diyos na Ama na ang kasamaan ng tao ay laganap na sa lupa at siya ay nasaktan sa kanyang puso. Sinabi ng Diyos na Ama, aalisin ng Diyos ang lahat ng pagdurusa. Kaunting panahon na lamang at ang balukyot ay mawawala na. At pagtutuunan mo nga ng pansin ang kaniyang dako at siya ay mawawala na. Ngunit ang maamo ang magmamay-ari ng lupa at makasusumpong nga sila ng masidhing kaluguran sa kasaganahan at kapayapaan. At sinabi pa ng Diyos na Ama, ang nais ng Diyos ay para sa iyo. Nalalaman kung lubos ang mga kaisipan na naisip ko tungkol sa iyo. Yun ang sabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, mga kaisipang ukol sa kapayapaan at hindi ukol sa kapahamakan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. At kayo ay tiyak na tatawag sa akin at paririto at mananalangin sa akin at pakikinggan ko kayo. Yun ang sabi ng Diyos na Ama. So, sa mga nawala ng pag-asa or nagtatanong, huwag tayong pwedeng magtanong sa Diyos. Kasi kahit kailan, hindi niya tayo tinanong kung sino bang may gawa ng mundo. Sino bang may gawa ng gabi't araw. Lahat ng bagay sa mundo ay gawa niya. So, hindi tayo pwedeng mag-question kung ano yung mga pagdurusa na mayroon tayo. Kasi kahit kailan, hindi niya tayo tinanong sa mga bagay kung anong mayroon tayo. Hindi lang natin nakikita yung mga
bagay na binigay niya. Malimit yung tao ay talagang napakakitid ng utak. Konti lang na problema, konti lang na mga sakit ay bumibigay na, kung minsan ay gumagawa na lang ng masama. Akala nila pinapabayaan na talaga sila ng Diyos. So, kailangan pa pala natin tibayan yung loob natin, at kahit anong mangyari, hindi tayo bibitiw. Actually, yung mga pagsubok na yan ay hindi galing sa Diyos, kundi galing yan kay Satanas. Kahit kailan hindi yung Diyos nagparusa sa tao, kasi mahal niya tayo. Maraming salamat.